Yo, di punggol at yun, nandito ngayon tayo sa ating reaction video na kung saan nandito tayo sa channel ni Pinas News Insider. Subscribe kayo dyan mga kabalit. Sa ito na nga shocking to, umamin si Lacson at Lapid. Binasag top secret ng palasyo, BBM Boying Lisa, huli na. At yun, paalala lamang, ito reaction video lamang. Bala na kayo kung maniniwala kayo, hindi. At yun, play na natin. Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang sadyang totoo talagang katagang, walang lihim ang hindi mabubunyag at walang baho ang hindi aalingasaw. Senator Ping Lacson at Senator Lito Lapid nagsalita na sa publiko at tila tahasang binuking na mismo ang gobyernong ngagba ni Marcos Jr. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, ayon pa sa kumpirmadong balita ng Source Online, Ping Lacson nagtataka kung bakit tila nawala ng gana ang palasyo sa ICI. Tila nalilito si Senate President Pro Tempore Ping Lacson kung bakit umano biglang nawala ng sigla ang Malacanang sa Independent Commission for Infrastructure ICI kaugnay ng flood control scandal. Sa kabila nito, Dito nga bakit nga ba talagang tuluyang nawala o naglamlam nga yung umano'y talagang pagnanais ng palasyo ukol nga dito sa investigasyon ng ICI nga ano kaya ang dahilan ng mga kabalits natin na kung saan tila nga ba umano hindi na ganong kasigla ang nagiging hakbang ukol nga sa mga umano'y maanumalyang mga flood control na to o yung umano'y naging korupsyon ngayon sa ating bansa. At yun, tuloy pa natin. Iniit ni Lacson na naniniwala pa rin siya sa silbi ng ICI, lalo na sa paghalukay ng mahahalagang impormasyong maaring magamit ng Ombudsman at Department of Justice DOJ sa paghahain ng mga kaso laban sa mga sangkot sa katiwalian. Nagtataka ako kung bakit biglang nawala ng gana ang Malacanang. Naniniwala pa rin ako na ginagampanan ng ICI ang layunin nito sa paglalantad ng mahahalagang impormasyon. Sa ngayon, nananatiling nakatuon ang atensyon ng publiko sa resulta ng investigasyon ng ICI at kung tutuloy pa ba sa aktwal na pananagutan ang mga natutuklasang ebidensya sa flood control scandal. Dito nga Diyan nga ng mga kabalits natin, naniniwala pa ba kayo sa ginagawang hakbang ngayon ng ICI at nagiging tila nga ba pagtataka ni Ping Lacson dito sa umano na nawalan ng gana umano itong naging mga pagtugon ng palasyo ukol nga sa pag-iimbestiga dito nga sa flood control scandal na to na kung saan pinaniniwalaan nyo pa ba ang mga umano nagiging hakbang o nagiging tugon dito ng ating gobyerno. At yun, tuloy pa natin. Hindi naman nakapagpigil si Senator Lito Lapid na magsalita na rin at umami na sa publiko. Lito Lapid, umaming nasasaktan sa tuwing ginagawang katatawanan. Tahasang inamin ng aktor-senator na si Lito Lapid na nasasaktan siya sa tuwing ginagawang katatawanan at sinasabihang walang alam dahil sa kakulangan niya sa formal na edukasyon. Sa isang press conference, sinabi ni Lapid na bagamat tinatanggap na lamang niya ang mga kantyaw, hindi naman niya ikinakailang tao rin siyang nasasaktan. Siyempre tao lamang ako, minsan nasasaktan din. Hindi po ako nakapag-aral. Wala naman po akong magagawa. Kung ganun ang kantyaw nila sa akin, di ako marunong mag-English. Di ako marunong magsalita ng marami dahil kulang po ako sa basa, ani Lapid. Dagdag pa ng senador, sanay na raw siyang maliitin ng ilang tao. Kung kantyawan nila si Lito Lapid, ganon-ganon na lang. Kung maliitin si Lito Lapid, ganon na ganon lang. Kwento pa ni Lapid, matagal na niyang tanggap ang kanyang pinanggalingan at hindi niya rin akalaing hahantong siya sa mundo ng politika. Di ko naman po alam na makakarating ako rito kahit na barangay captain lang. Hindi ako qualified. Kahit na kagawad, hindi ako qualified. Yan po ang nasa isip ko na wala akong karapatang pumasok sa politika dahil kulang ang pinag-aralan ko. Pero wala po akong nagawa
ginagawa. Dinadala ako ng kapalaran dito dahil sa mga insultong naranasan. Mas mariin ngayon ang paalala ni Lapid sa kanyang mga anak at sa kabataan na pahalagahan ng edukasyon. Sinasabi ko na nga, sinisigaw pa nila, kaya sinasabi ko sa mga anak ko, ipaghiganti nyo ako anak, mag-aral kayo, ayaw kong mainsulto kayo, nararanasan ko ngayon. Dagdag pa ng senador. Unquote. Atin pong pamagat ngayong hapon ang nalusaw na ICI. Sa bagamat yan po yung latest na breaking news na pumasok po ngayong maghapon, hindi rin po natin lalaktawan yung napakainit na usapin na pagsuspindi sa Gen Z Congressman Kiko Barsaga. Pag-uusapan po natin yan kung paano pinagtulungan nung young guns. Young guns daw ng Kongreso, itong nag-iisang Kiko Barsaga. Alam ho ninyo, yung young guns na yan, hindi po bagay yung pangalan sa kanila young guns eh. Dapat po ang tawag sa kanila at mas sakto hong maisasalarawan ng grupong ito, yung gun young. Gun young, maaga pong nawala ang kanilang kredibilidad. Maaga pong nawala yung kanilang pagiging tapat sa ating bansa. Maaga po silang nilamon ng sistema. Sistema ng korupsyon at kurakot, sistema ng flood control funds anomaly. Kaya hindi po bagay sa kanila yung pangalang young guns. Dapat po dyan ay gun young. Gun young yung kanilang integridad, yung kanilang dignidad, yung kanilang kredibilidad. Yan, gun young. No? So ngayon po, magandang hapon sa lahat ng nakasubaybay sa atin pong Facebook, sa atin pong YouTube channel, sa atin pong TikTok. Yung nasa Facebook, maraming salamat po. At sana'y patuloy kayong mag-like, mag-share, mag-comment at mag-follow. Malapit na po tayo na higit pang dumarami yung atin pong mga followers. Importante po ito because again, as I have said in the past, kayo po ang dahilan at kayo po ang nasa likod ng pahinang ito. It motivates me more to do ito pong ating tinig maisog, direktang ugnayan po sa inyo at makapaghatid ng hopefully ay mga insightful na kaalaman na siyang kapupulutan po ninyo ng impormasyon at aral at bilang ating ambag pare-parehas sa pagbuo ng ating bansa at lipunan na meron tayong mga kuro-kuro opinyon at mga paninindigan. No? Yung nasa TikTok naman, no, sana patuloy kayong mag-like at mag-follow at syempre palakasin pa rin ho sana ninyong lahat ang ating YouTube channel. Sana ho kayo mag-like, mag-share, mag-subscribe at mag-comment at mag-react sa YouTube. Iting ko ayon sa Facebook, patuloy po kayong mag-comment, mag-react, mag-share at mag-follow. Ano? At yun nga ho, ang ating pamagat ngayong hapong ito ay nalusaw na ICI. Bakit po nalusaw? Alam naman po ninyong lahat yung breaking news na nagbitiw na rin. Hindi lamang po siya, nagbitiw na rin si dating kalihim ng DPWH President Noynoy Aquino Ira na si Rogelio Babe Singson. Ano, ito po siya. Nagbitiw na rin po sa ICI. Para makita po ng mga nasa TikTok din, yan po yung breaking news pinakahuli ngayong hapon na pumasok bago po tayo nag-live. No? Rogelio Singson resigns from ICI. Nalusaw na po yung ICI. Matagal na po nating pinag-uusapan dito sa ating pahina na wala po talagang patutunguhan yung ICI. Bakit? Unang-una, yung pamagat pa lamang po nila yung Independent Commission on Infrastructure. Mali na po agad budol na agad It can never be independent. Why? Because all the members are appointees of Bongbong Marcos. And who is Bongbong Marcos? Paano ba na-define yung kanyang presidency? Ano ba yung legacy ng kanyang presidency kung meron man? Di ba't siya ay kasalukuyang nakalubog sa kumunoy ng issue ng korupsyon at yung testimonya ng kanyang ate at nakakatandang kapatid na drug addiction. Kaya yung ICI, nung binuo pa lamang, cover up po iyan Ang ICI was meant para po ma-forestall o sapawan yung ginagawang investigation ng Senate Blue Ribbon. Nung maayos pa yung direksyon ng Senate Blue Ribbon Committee hearing. Nung ang chairman pa po ng Senate Blue Ribbon Committee hearing ay si Senador Dante Marcoleta. Dahil po hindi nila makontrol ang direksyon ng Senate Blue Ribbon Committee hearing sa pamumuno po ni Senador Dante Marcoleta, kinakailangan paspasan bumuo po ng ICI.
yung Independent Commission on Infrastructure. Budol nga po ito, matagal na nating sinasabi. And in many interviews ng mainstream, na kung saan tayo po ay na-interview nila, sinabi ko na, I have little or no reliance on the credibility, more so the outcome of ICI. Bakit? Unang-una, wala pong basihan ang pagtatag ng ICI. Bakit? Wala naman huyang power na mag-prosecute. If at all, the most that the ICI can do is to render a fact-finding investigation. Pero yung fact-finding investigation niya, wala po silang power o kapangyarihang magsubpina. Whether magsubpina ng testigo o tetestigo o magsubpina ng dokumento. Higit pa, pag wala kang power o kapangyarihang magsubpina ng dokumento o ng tao, wala ka ring power mag-cite in contempt. So wala po iyan, mahinang klaseng nilalang po iyan. Yan po yung kinasabi nating lowest mammal in the hierarchy. Bakit? Ang layunin po niyan ay lagyan lamang ng hadlang yung sanang tama't smooth direction ng investigation ng Senate Blue Ribbon Committee hearing. Again, nung naunang chairman ng Senate Blue Ribbon nitong 28th Congress na si Senador Dante Marcoleta. Kaya po nila pinaspas yan. Bakit po ang ating pamagat ngayon ay nalusaw na ICI? Unang-una, sabi ko nga sa inyo, yung pagtatag pa lamang po niyan, budol na. Ang layunin niyan, maglonder din ng ebidensya. Ang layunin niyan, maglonder din ng mga idedemanda. Saan kayo nakakita? Ang naaresto, at ito'y nalalaman kong personal, demoralize po ang mga kawani ng DPWH. Bakit? Linoloko po ng gobyernong administrasyong ito ang mga empleyado ng DPWH. Marami pong kurakot at corrupt sa DPWH. Marami. Henry Alcantara, si Yus. Grabe na yung talagang corruption sa DPWH na to, na kung saan ay napakaraming sangkot at talagang matataas na opisyal pa ang mga umano'y talagang simula ng mga korupsyon dito sa DPWH na to, na kung saan ay talagang dapat na makulong o dapat na mapanagot at hindi nga matigil ang mga umano'y pag-iimbestiga rito at hindi makalimutan ito ng taong bayan, na kung saan patuloy na tila nga ba nais na ipabaon sa limot itong nangyayari dito nga sa DPWH na to, o yung mga ghost project, yung flood control na to, na talaga namang dapat na tuluyan nga may mapanagot at may makulong at magdusa rito dahil maraming nabiktima mga kapwa nating Pilipino itong pagnanakaw sa ating bayan. At yun, tuloy pa natin. Robert Bernardo, yung Bryce Hernandez, napakarami po nila Yung Cathy Cabral nga, hindi na natin nakikita Yung Manny Bunuan nga, wala na rin So talagang maraming napakakurap at kurakot dyan. Pero hindi lahat. Marami din pong matitino dyan. Ano po ang ginawa ng administrasyon ni Bongbong Marcos? Ang kinulong po, ang kinasuhan, renege yung bahay, sinerva ng warrant, sinerva ng search warrant, ikinulong, kinasuhan yung mga maliliit na empleyado. Yung maliliit na empleyado. Si Manny Bunuan, pinalabas muna ng bansa, hanggang ngayon, laya. Kaya po talagang maraming nagagalit Ngayon, ano hong nangyari dito sa ICI? Hindi ba't nung nag-iimbestiga, initially, at mukhang tama naman yung kanyang direksyon, yung si Mayor Benjamin Magalong, hindi ba't nung tama yung direksyon ng kanyang investigasyon at tila hindi siya mapigil ng Malacanang, siya ay tinanggal bilang miyembro ng ICI? Hindi ho ba? Tinanggal si Babe Singson, si Benji Magalong. Pero ang sabi ni Benji, hindi siya tinanggal. Siya ay kusang loob na umalis. At hindi rin niya alam bakit nagkaganoon. Nagtatrabaho lamang siya ng tama. At ang palusot ng Malacanang, dahil daw para hindi maabala si Mayor Benjamin Magalong sa kanyang mga responsibilidad at obligasyon bilang ama ng Baguio City. Kalokohan hindi ba kalokohan? Ngayon naman, si Rogelio Babe Singson, pangalawa na po ito, na umalis sa ICI. Si Rogelio Babe Singson, doon po sa mga hindi gaanong pamilyar sa ating recent history, sapagkat si Rogelio Babe Singson is like almost 10
10 years na po siyang huling nagserbisyo sa pamahalaan bilang kinatawan ng DPWH nung panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino, 2010 to 2016. Marahil sa karamihan po sa mga nagpapabayad na trolls ngayon, mga munting bata pa ho kayo noon, nung si Babe Singson ay naging kawani, naging kalihim ng DPWH. Ngayon, alam na ninyo, tama yung paghirang sa kanya sapagkat maganda rin naman yung kanyang integridad. And I think, to be fair to former Secretary Babe Singson, tingin ko naman ang kanyang layunin makatulong dito sa nangyaring malawakang korupsyon ng flood control projects, flood control mitigation program, at flood control funds anomaly. Subalit paglaon, ang naging dahilan po ay very intense at stressful ang ICI work. Ito po ay sa kataga mismo ni Ginoong Babe Singson, ni Secretary Babe Singson. Kaya daw po siya nagbitiw ay dahil very intense and stressful ang ICI work. Alam mo ninyo, nagiging Maginoo na lang ito si Secretary Babe Singson. Ayaw na lang niya siguro ng kontrobersiya and maybe he just wants to go back to his peaceful, quiet, serene, and he's very much made. Marami na pong napatunayan yan. Gusto na lang niyang bumalik sa kanyang tahimik na buhay sa pribado. Kanya ayaw na niya, naging Maginoo na lang siya. Pero yung ginawang rason, pamigay po yun Dahil daw po sa very intense and stressful ICI work. The moment it was offered to him, I'm certain, matalinong tao yan. Alam niya na magiging mabigat, hindi biro-biro, yung kanyang haharapin sa ICI bilang miyembro ng budol na komisyon ng ICI. But nonetheless, mainam din po iyon. Bakit? Sa edad ho ni dating Secretary Babe Singson ng DPWH na kabibitiw lamang po bilang bahagi o miyembro ng ICI, wala na ho siyang dapat patunayan. Kung meron man, yung nalalabing taon pa niya, sana'y maging malakas lagi ang iyong pangangatawan, Secretary Babe Singson, at marami ka pang maitutulong sa bansa in many other capacity. Siguro, yung mga katulad po ni Secretary Rogelio Babe Singson na nasa gobyerno pa ngayon, nagsisilbing gabinete o undersecretary, ASEC o regional director, kung kayo po ay nasa ganyang edad na at estado nyo respectable naman po kayo sa inyong profesyon, sa inyong komunidad, sa inyong pamilya, I encourage you, it's time to do a Babe Singson. Take the road less traveled, take the higher ground, at talagang mahirap ipagtanggol ang isang administrasyon na lugmok sa issue ng massive corruption, looting of public funds, at yung direct at hayagang testimonya ng mismong kapatid ng Pangulo na drug addiction. Mahirap po iyan. And I think congratulations is in order kay Secretary Babe Singson sa pagtalikod dito sa bangkaroting administrasyon ni Bongbong Marcos. Hindi ho kasi ako personally naniniwala, maaring kayo po'y naniniwala, but ako po'y hindi, na very intense ang stressful ang ICI work at yun ang kanyang naging kadahilanan. Matalinong tao po yan, magaling yan. Alam niya yung kanyang pinasok bago pa siya umuo, bago niya tinanggap. Hindi naman ho papasok sa alanganin niya kung hindi niya nakita yung how rugged the terrain nung ICI, nung papasukin niya. Siguro, malinaw sa kanyang kalooban na talagang magtatrabaho siya ng tapat. Kaya lang, ito ang classic example na may dangal, may dignidad, may hiya sa katawan. Minarapat na lang niyang bumalik sa kanyang peaceful, quiet, and serene private life. Tama po yun. Kaya yung mga katulad din ni dating Secretary Rogelio Babe Singson na nasa pamahalaan pa rin ngayon, alam mo namin, hindi kayo manhid. Alam namin, hindi kayo bulag, pipi at bingi. Hindi rin lalo kayo nagbubulag-bulagan, nagbubusal-busalan at nagbibingi-bingihan. Do a Rogelio Babe Singson. Yan po ang kunin ninyong landas upang hindi na po tayo nakakahiya sa ating komunidad, sa propesyon na ating kinabibilangan at sa mismong ating mga pamilya. Si Manny Bonoan bakit budol itong ICI? Uulitin ko talagang malulusaw po yung ICI. Bakit? Imagine ninyo, lantaran na tayagan ng itinuro. Yung Yusek Trigib or Trigib Olaybar at yung Yusek Adrian Bersamin. Adrian Bersamin, hanggang ngayon, hindi ipinatatawag ng budol na ICI. Tatalon lang po ako ng konti sapagkat umexit na si Mayor Benji Magalong. At hindi nakakaya yung kanyang pag-exit. Saludo. Yung pag-exit ni Rogelio Babe Singson,
Saludo. Talagang mahirap ipagtanggol ang bangkaroteng administrasyon na ang layunin lamang ay magtakip ng kanilang mga kampon. Yun lang. Meron pa pong isa riyan na pag tiningnan po ninyo yung profile, solid eh. Siya po ay isang certified public accountant. Siya po ang country managing partner. Ang bigat nito, managing partner ka ng SGV. With all respect to the other auditing firms. SGV is one of the, if not the, leading auditing firm here in our country. So pag nakita ninyo yung profile ni Ginang Rosana Fajardo o ni Miss Rosana Fajardo, solid po yan. Kaya siguro, kung nakikita ninyo na ang ginawa lang sa inyo dyan ay parang mga deodorant, pangtanggal lang ho ng sansang, pantanggal lang ho ng baho, para lang po magmukhang legitimate yung ginagawang investigation ng ICI, do a Rogelio Babe Singson. Marangal po ang resignation kaysa maging bahagi ng isang corrupt na administrasyon. Mag-resign na rin ho kayo siguro, i-consider ninyo kay Miss Rosana Fajardo. Dahil hindi lamang po kredibilidad ninyo bilang CPA ang nakataya. Nakatuon din po ang maraming malalaki, naglalakihang kumpanya ng SGV. Multinational, foreign and local companies na ino-audit po nila, kliyente po nila, pinapayuhan nila bilang mga tax advisors, nakatingin din po. At marami akong nakakausap, bakit tinanggap ng country managing partner ng SGV ang maging bahagi ng budol na ICI. So bago pa ho lalong lumalim yung question sa at tamaan ng integridad ninyo ni Miss Rosana Fajardo, maybe it's time for you to consider doing a Rogelio Babe Singson. Pag-isipan po nyo yun. Pag-isipan po nyo yun dahil hindi lamang kredibilidad ninyo, kundi kredibilidad mismo ng SGV, kredibilidad mismo ng mga kliyenteng inyong ino-audit at binibigyan ng payo bilang mga tax advisors ang nakasalalay sa pagiging patuloy na bahagi mo ng budol na ICI. Bakit po natin sinasabing budol? Imaginein ho ninyo, matagal nang ibinunyag ni dating Governor Chavit Singson yung Ilocos Norte Flood Control Projects Anomaly. Wala pa ring sumisilip na taga-ICI diyan sa Ilocos Norte. Wala pa ring findings na substandard o dili kaya ghosts yung mga flood control projects diyan sa Ilocos Norte. Akala ko ba susundin ninyo kung saan man kayo dali ng ebidensya? Bakit panay ang investigasyon ninyo pag fieldwork ninyo, pagbisita ninyo sa Davao? Ang Ilocos Norte, matagal nang ibinunyag ni Governor Chavit Singson, hanggang ngayon wala silang findings whatsoever. Yung paragraph 30, yung mahiwagang paragraph 30 ni Curly Discaya, katangi-tangi, tinalunan doon sa kanyang pagpapahayag sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Paragraph 30. Pakita ho natin yung paragraph 30 niya. Binanggit ho doon, malinaw. Malinaw na binanggit doon yung DPWH Region 1. Paragraph 30 ho, ayan. Yung gusto ho ng kopya, screenshot nyo na lang o pakipicturean nyo na lang ho. Paragraph 30. Binabanggit po yung DPWH Region 1. Magpapasko na ho, ilang araw na lang mula ngayon. Hindi pa ho na ipatatawag yung Regional Director ng Region 1 DPWH. Yung kasalukuyang kalihim ng DPWH, ano na? Nasaan na? Yung Ronel Tan, DPWH Region 1, na binanggit sa paragraph 30, yung mahiwagang paragraph 30 ni Discaya. Kaya po bukod kay Mayor Benji Magalong, bukod po kay dating DPWH Secretary Rogelio Babe Singson, baka naman magandang pamasko sa mamamayang Pilipino mula kay Miss Rosana Fajardo, ang isang tanyag na Certified Public Accountant at SGV, Country Managing Partner. Maybe it's time for you to really make a discernment at tingnan ninyo, baka napapanahon na for you to do a Rogelio Babe Singson. Mas marangal po na magsumite ng inyong resignation kaysa maging patuloy na bahagi sa pagtatakip ng mga anomalyang kinaharap ng Marcos administration na nugmok sa issue hindi lamang ng malawakan or massive corruption, kundi pati na
sa hayagan at direktang testimonya ng kapatid mismo tungkol naman sa drug addiction. Mas marangal po yun eh. Dahil hanggang ngayon ho, CPA naman na ito si ma'am, wala pa hong audit ng flood control or flood mitigation project sa Ilocos Norte. Katangi-tangi po ito. At ulitin ko, matagal nang ibinunyag ito ni dating Governor Chavit Singson. Alam mo ninyo, napanood ko rin kanina, may nagpadala sa akin ng reel ni dating Secretary at dating Congressman Nani Braganza. Si Nani Braganza nagpahayag na nauna pang nasuspindi si Congressman Kiko Barsaga kesa makasuhan ang 67 or so contractors. So babalik tayo kung bakit talagang malulusaw itong ICI. Malulusaw ang ICI dahil budol po iyan. Budol po iyan. Nauna pang suspindihin si Congressman Kiko Barsaga dahil lamang siya ay nagpapahayag ng kanyang nakikita sa loob ng Kongreso. Samantalang yung 67 or so number of contractors, hindi pinag-uusapan sa ICI. Kanya mas marangal pong magsumiti ng resignation. Ulitin ko, mas mainam, mas marangal magsumiti ng resignation kesa maging bahagi ng budol administration. Ginagawa lang po kayong deodorant dyan sa ICI. Wala po yan. Budulan po iyan. Budulan po iyan. Yung katagang mahiya ka naman, yung Secretary Rogelio Babe Singson may hiya. And I'm sure, yung desisyon niya, kinatuwa ng kanyang pamilya, mga nakasama dati sa gabinete nung panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Dahil nga kung titingnan nyo ang galawan dito sa ICI, hanggang ngayon, wala kayong naririnig tungkol doon sa Yusek Adrian Bersamin at Yusek Trijib Olaybar na nakasungkit, naka-corner ng sweetheart deal kay Secretary Amina Pangandaman. Yang tatlong yan, hindi pa ho yan pinatatawag, hindi nakakasuhan, hindi naiimbestigahan. Ano? Tapos, itong budol na ICI, saka lakas po ng apog ng mga tao riyan, kung sino man nagtuturo sa mga tao riyan, pagka raw po yung mga pinatatawag, out of courtesy ay at respect, kaya pwede daw po silang hindi mag-close door, hindi nila ite-televise yung ginagawa nilang pagdinig. Kita nyo yung pambubudol ng mga ito? Nung ninakaw ninyo ang pera ng mga Pilipino, wala kayong hiya. Wala kayong kortesiya sa amin. Sa mga ordinaryong manggagawang kubang-kuba nakakakayod araw-araw. Nung kayo na iimbestigahan, i-invoke ninyo na inyong right to privacy. Bakit? Nung ginagahasa nyo ba yung kaban ng bansa, meron ba kayong kortesiya sa ordinaryong Pilipino? Grabe sa ginagahasa, na talagang hindi lang ginahasa, talagang pinagsamantalahan ng todo at tuluyang ang niyurakan at binaboy ang ating bansa nga dahil sa mga nangyaring nakawan o tila nga ba mga korupsyon talagang napakadamuho o napakadepunggol talaga. At yun, tuloy pa natin. Sa Grab driver, sa tricycle driver, sa jeepney driver, nakubana ho, kubang-kubana sa ilang sunod-sunod na price increase ng diesel. Nag-rollback isang beses 3 piso headline. Pero yung sunod-sunod, yung lingguhang pagtaas, itinatago nila ng mainstream media. Bakit? Kasi ho, party sila ng budol administration Party sila ng budol administration. Wala ho yung Yusek Adrian Bersamin. Wala yung Yusek Trijib Olaybar. Wala yung Amina Pangandaman. Ito malala. Pinawalan, pinalipad, yung Secretary Manny Bonoan. Paano ho tayo mag-iimbestiga ng tama? ICI, sige nga. Paano tayo mag-iimbestiga ng tama kung yung mismong ulo ng ahensya na punong-puno ng kurakot at korupsyon, pinalabas na ninyo ng bansa? Diversion naman sila. Kakansela raw ang pasaporte ni Saldico. Bakit hindi ninyo kansilahin ang pasaporte ni Manny Bonoan? At yung mga katulad pa niyang lumabas na ng bansa. Wala tayong problemang ikansila ninyo yung passport ni Saldico. Ulitin ko yung naging payag ni Saldico, malaman, makahulugan. Solid. Hindi pwedeng sabihin hearsay. Bakit? Kaharap niya mismo yung mga inabutan niya ng pera Ulitin ko yung mga hindi pa po pinapanganak nung era of impeachment trial. Para po yung halaga po ng kanyang testimonya ay parang yung halaga ng testimonya nung star witness ng prosecution nung panahon ng impeachment ni dating Pangulong Joseph Estrada, yung si Binibining Clarissa Ocampo. Bangkero po yun, marangal din yun. Nung pilit siyang binabasag ng depensa
mga abogado sa depensa ni ERAP, tinanong niya, paano ka nakatiyak na pinirmahan niya yan ni Pangulong Estrada yung pangalang Jose Pidal, doon siya pumirma. Ang sagot po nung Clarissa Ocampo, nakita ko po kasi, paano mo nakita? I was a foot away. Ganon po kalapit. Itong testimonya ni Saldico, siya mismo nag-abot, siya mismo kausap. 100 bilyong insertion at 25 billion na inihinatid niya mismo sa Malacanang. So ito, hindi ho natin pwedeng basta-basta ipagpag. Kaya po mahalagang pag-usapan din natin na yung mga pumirmang kongresista, hindi po katawan ninyo lamang ang inyong dala dyan sa Kongreso. To all the congressmen, you are just the representative of your respective districts. Kung party list ka man, hindi ko alam kung sinong kinakatawan mo. Baka kausap mo lang si Chairman Technical Glitch ng COMELEC. Kanya ka nagkaroon ng upuan. Except for a few na mabibilang mo na talagang merong known and established constituencies at saka advocacy. Kung bakit nararapat sila dyan representing the marginalized sector of our society. Ito pong mga nagsuspindi kay Kiko Barsaga, pag nagtanong po kayo sa inyong distrito, baka mas galit pa sa inyo yung inyong mga nasasakupan kaysa kay Kiko Barsaga. Bakit? Yung karamihan sa bumoto para suspindihin si Kiko Barsaga, may sabit po iyan sa flood control funds anomaly. Sabit po iyan sa ghost flood control projects. Sabit po iyan sa substandard flood mitigation projects. Kaya kung tatanungin lang sana muna ninyo, bago ninyo pinaspas, Rinail Road, ganyan naman ugali ng Kongreso natin Papaspasin nila Pinagtulungan, akala ko ba, kayang-kaya ninyo si Kiko Barsaga? Ba't hindi ninyo daanin sa debate sa plenaryo? Ba't hindi ninyo dalihin sa debate sa committee level hearings? Bakit kinakailangan pagtulungan ninyo? Buti na lamang may mga iilan na matatapang na kongresista nakakampi ng mamamayang Pilipino na sumusuporta kay Kiko Barsaga. Hindi ko po kilalang personal si Kiko Barsaga. Kilala ko siya bilang Congressman Kiko Barsaga ng Dasmariñas. Kilala ko siya bilang anak ni dating Congressman P.D. Barsaga na nakilala ko rin nung araw. I've met P.D. Barsaga 3 times in the past. I know I've met the father but I have not met Kiko Barsaga. Pero kung titingnan ho ninyo, higit pong malala ang kinakasangkutan nung 67 unang pinangalan ng contractors. Diba? Kaya lang, tila talaga walang panama kay Kiko Barsaga. Mabuhay ka, Kiko. Itong mga napakahambog, napakayayabang, matatapang na young guns. Ulitin ko, itong young guns ho, ang dapat pong description dito, ganyang. Ganyang. Batang wala yung kanilang integridad, yung kanilang dignidad, yung kanilang dangal. Hindi po sila kapanipaniwala So what do they do? For them to be relevant, take out Kiko Barsaga sa Kongreso. Kaya dapat yung mga kaidaran ni Kiko Barsaga, dapat maging proud kayo sa inyong henerasyon I'm not saying that you treat him as a hero. Pero tingnan po ninyo ang komposisyon ng Kongreso. Mahalagang may isang kagaya niya sa loob ng Kongreso. Nagbabantay, nagmamatsyag, nagbabalita sa atin na walang access sa loob ng mababang kapulungan. Binabalita niya. Dito nga ng mga kabalits natin na kung saan mas mainam na ito na talagang may naglalantad o may naglalahat ng mga pangyayari lalong-lalo na sa loob nga ng umano'y ginagalawan ni Kiko Barsaga nga o dyan nga umano sa Congress nga na talagang merong mga katulad ni Kiko na talagang nais na palagan o nais labanan syempre ang mga umano'y maanomalya dito nga sa ating bansa o yung mga hindi tamang gawain o ginagawa ngayon ng kanyang mga umano'y nagiging tila nga ba nakakalaban dito nga sa mga hakbang at layunin nga isinusulong ni Kiko Barsaga. At yun, tuloy pa natin. At nalalaman tuloy natin, ano ba galawan, ano direksyon, ano bang linuluto dyan sa mababang kapulungan. And I have made my own sentiment known. Sinabi ko uulitin ko dito sa ating live, intimidation and suppression of the freedom of speech and freedom of expression to the massive, yun po ang dapat nating pagtuunan, yung massive corruption and to the testimony, direct and open testimony
of the sister of the president regarding drug addiction, the suppression and intimidation of free speech and freedom of expression are not the answer to the massive corruption that are hounding this Marcos administration. Hindi po yan. Hindi po yan. Kahit pilitin ninyong busalan, sisingaw at sisingaw ang katotohanan. Yun lang. So, sana ho, kung marami pa hong honest na lingkod bayan, mga cabinet level, mga cabinet secretary level, siguro napapanahon na magpapasko, nagsimula po yung Disyembre, nung Lunes, nung Linggo, ating sa mga Katoliko, tayo po'y nagsindi nung unang kandila ng Adbyento. Kagaya nga po ng sinabi ko, huwag po tayong basta't magpapadala muna sa kasiyahan, huwag nating kalimutan at huwag nating bitawan ang isyong ito. And maybe it's time to examine and re-examine yung inyo pong konsyensya, yung inyo pong saloobin, baka napapanahon na for you to consider doing a Secretary Rogelio Babe Singson. No? Now, bakit po natin sinasabi yun? Sapagkat mahalaga po yung papel ng mga gabinete. No? Dahil malinaw naman yung ating Article 7, Section 8 ng ating saligang batas, hindi ba? Diyan nakasaad yung 4 na pamamaraan kung paano magkaroon ng vacancy in the office of the President. Andyan po yung death, yung permanent disability, yung removal from office, at yung resignation. Kaya po, di ba, sinasabi ko, tinuturuan ko kayo rito, sa ating ginagabayan ko kayo para hindi ho kayo matatakot, yung Marcos resign, hindi po sedition yun, hindi po seditious yun, at hindi din po inciting to sedition yun. Yung remove him from office, hindi rin po sedition yun. Hindi rin po seditious yun, at hindi rin po inciting to sedition yun. Bakit? Just read the provisions of Article 7 of our Constitution. Specifically, Article 7, Section 8. 4 po ang pamamaraan upang mabakante ang tanggapan ng Pangulo. Death, permanent disability, removal, pagtanggal sa tanggapan ng Pangulo, removal from office. Saligang batas po ang nagsasalita noon. At yung pang-4, resignation. So, paano po papasok yung kahalagahan ng papel ng mga cabinet secretary level officials of the government if they will consider doing a Babe Singson, or better yet, to put into effect the provisions of Article 7, Section 11, Paragraph 2. Ano ho? Pag yung mayorya po ng gabinete ay gagawa ng liham o memorandum o kasulatan at saka ito po'y padadala nila sa Senate President at sa Speaker of the House, at sasabihin nila doon, yung mayorya ng gabinete magsasabi, hindi na kayang maglingkod, hindi na kayang gampanan ng Pangulo ang trabaho ng Office of the President, pansamantalang hahalili ang yung successor niya. Sino po yan? Yung Vice Presidente. Yan po ay nakalagay sa ating saligang batas. Kaya ulitin ko yung mga nananawagan na removal from office, hindi po yun sedition. Hindi po yun seditious, hindi po yun inciting. Ano po yun? Exercise of your rights under Article 7, Section 11, Paragraph 2 of the Constitution in pursuance of the mandate of Article 7, Section 8 of the Constitution, whereby describing on how to effect a vacancy in the office of the President. Again, 4 modes. Death, permanent disability, removal from office, and resignation. Para po malinaw yan. Bakit? Lagana po yung balita, kung saan po nanggagaling, na may mga nagtatangka o may nagpaplano, hindi ako naniniwala yung mga sundalo at pulis ito, na yung mga nagpapahayag ng lehitimong kritisismo laban sa mapanupil, mapang-api, mapagsamantala, corrupt, at morally bankrupt na Marcos administration ay tila aarestuhin daw ho. Merong nagsasabi na merong gagawing kaguluhan ng linggo at ipapasa sa mga leader ng tunay na oposisyon katulad po ng inyong lingkod. Alam mo ninyo, matagal na akong nagpahayag ng aking advokasya, yung war on corruption. And I have proven this matagal na. Nung ako ay umalis sa aking katungkulan, una bilang executive secretary at pangalawa, aking tinalikuran, yung aking appointment as the presidential chief of staff. Maraming beses ko na pong sinabi yun.
At consistent po tayo sa paglaban sa korupsyon. Kanya po nung sasabing ibibintang ang mga gawa-gawang kaguluhan sa mga leader ng tunay na oposisyon, alam mo ninyo, intimidation din yan. Suppression din po yan. Diba? Na bumuo na raw ng arresting team o ng unit na aaresto, paano po ninyo aarestuhin ang mga tao na ang kanilang ginagalawan ay yung naayon lamang sa ating saligang batas. Ulitin ko those who are espousing for resignation, wag ho kayong matakot. Yung mga nag-uusap naman po sa removal, nandyan po sa saligang batas Paano? Yun nga ho, either magboluntaryo yung Pangulo at siya mismo susulat sa Pangulo ng Senado at Speaker ng House of Representatives. Sasabihin niya, hindi ko kayang gampanan ang aking katungkulan bilang Pangulo. Pansamantala muna akong aalis, bababa sa aking posisyon at ang hahalili sa akin ng aking Vice Presidente. Yun po yung first mode kung paano magkaroon ng removal sa atin pong saligang batas, Section 7, Section 11 of Article 7, Paragraph 1 po yan. Paragraph 2, paano po kung ayaw magboluntaryo ng Pangulong kasalukuyan? Pwede pong magliham, gumawa ng liham, ang mayorya ng kanyang gabinete. Susulat sila, yung kanyang mga kasekretaryo. Susulat, padadala sa Senate President at sa Speaker of the House at sasabihin hindi kayang gampanan ng Pangulo ang trabaho ng Office of the President. Kanya pansamantala muna siyang papalitan at ang pansamantalang hahalili, ulitin ko pansamantala ay yung pangalawang Pangulo. Bakit pansamantala? Sapagkat pag nawala na po yung kanyang temporary incapacity, maaari siya naman ang liliham, yung Pangulo naman ang liliham na Mr. Senate President, Mr. Speaker of the House, okay na ako, kaya ko nang gampanan uli ang trabaho ng Pangulo, ako'y babalik na bilang Pangulo. Kanya pansamantala. So ito po ay hindi nasa labas ng ating saligang batas. Hindi po porke dinidiskurso ng mga maraming social media vloggers and influencers, may mga nagsusulat na kolumnista, hindi po may tuturing destabilization po iyan. These are legitimate calls that are or that have foundation and basis in our Constitution. Kaya wag po kayong matatakot kung yung ating mga mararangal na cabinet secretary, pag-isipan po ninyo, nasa kamay din po ninyo, baka hindi ninyo alam, nasa kamay ninyo ang direksyon kung saan pupunta ang ating bansa. Nasa kamay din po ninyo, hindi lang ng senador, hindi lang din po ng mga kongresista, may kapangyarihan ang mga miyembro ng gabinete na baguhin ang maling direksyon ng ating bansa, ng ating kinabukasan at ng ating pamahalaan. Meron po kayong kapangyarihan. Mag-usap-usap po kayo at hindi po yan inciting to sedition. Hindi po yan sedition, hindi po yan seditious. Ito lamang po katangi-tanging administrasyon. Mahilig lagi yan. Kasuhan ng inciting to sedition. Yan ay seditious. Alam po ninyo, ang gobyerno ay guilty sa exciting to rebellion. Ine-excite nila yung mga tao na lalong maging rebelde. Rebelding hindi magdala ng armas. Magrebelding hindi sumunod. Lalong magalit. Parang anak na nagre-rebelde. Exciting to rebellion. They're exciting the people all the more to be rebellious. Saan? Sa mga maling polisiya. Maling pahayag. Mapaglabis na pahayag. Yung pangmutya. Yung panlalait sa ating dignidad, sa ating pagkatao, sa ating lahi bilang mga Pilipino. Katulad ng Huwag ho ninyong kalilimutan, December 3 na ho ngayon. Alam ko lahat tayo nagbabudget. Paano natin maitawid ang nakaugat po sa atin itong Kapaskuhan Wala ho tayong magagawa. Hindi po tayo materialistic, hindi po tayo vain, hindi po tayo biktima ng commercialism. Nakaugat po sa atin, minana pa natin sa ating ninuno Bakit nagagalit lalo ang mamamayang Pilipino? Trilyong piso ninakaw. Kanya nga ako natatawa Manipis yung mga nagrally, ng mga banal at ng mga hilaw na dilaw at ng mga nagpapanggap na may pagmamahal sa bayan, tinatawag yung sariling Makabayan Block nung linggo. Bakit? Hindi po nila alam ba't sila nagrarally. Bawal sumigaw ng Marcos resign. Anti-corruption daw sila. Kanino kayo anti? Kung galit kayo sa corruption, sinong nangurap? Kung galit kayo sa pagnanakaw, sinong nagnakaw? Maaari ba namang may nagnakaw nung walang magnanakaw? Maaari ba namang may korupsyon nung walang korap? Sinong kalaban ninyo? Hindi nyo na po kayang budulin ang mamamayang Pilipino. Kanya lagi ko sinasabi, naiinsulto po lalo yung mamamayang Pilipino Katulad ng
Trilyon-trilyon pisong ninakaw po sa atin, ha? Tapos, sasabihan tayong lahat, ang halaga lang natin, linagyan tayo ng limit. Linagyan tayo ng limit. Ikaw, ako, tayong mga ordinaryong Pilipino, hanggang 500 pesos lang ang tingin sa atin na karapatan nating mag-enjoy ng Noche Buena. 500 piso lang daw ho kayo. Imagine ninyo, nagtatrabaho tayo ng marangal, tapos lalagyan kanila ng hangganan, ang kaligayahan daw po nating mga bawat pamilyang Pilipino para daw po tayo makapag Noche Buena, hanggang 500 piso lang daw ho ang Noche Buena ng bawat pamilyang Pilipino. Hindi ba't panlalait at pang-iinsulto yun sa ating dignidad, pagkatao at dangal? Yung mga ordinaryong manggagawa, yung mga jeepney driver, hirap na hirap kayo araw-araw, tapos sasabihan kayo, hanggang 500 piso lang ang nararapat ninyong Noche Buena, samantalang sila kung makapag-party dyan sa Malacanang, kung maglustay ng pera ng bansa, kung makapagbiyahe, dahil daw maraming pledges. Lugmok nga ang ating ekonomiya eh. Wala ngang foreign direct investments eh. O nasaan yung pera ng Pilipino? Tapos sasabihin po nila ng Malacanang, hanggang 500 lang daw po kayo. Hanggang 500 lang po kayo. Ang inyong Noche Buena, hanggang 500 lang daw po ang bawat pamilyang Pilipino, masaya na tayo. At para daw mapagkasya natin yung 500, hanapin daw natin sa mga pamilihan, sa grocery, yung malapit nang mag-expire. Dahil mas mura yun. Hindi ba talagang pangwawalang hiya po yan? Tayo'y hirap na hirap, siksikan na sa EDSA, napaka-traffic na sa lansangan, siksikan na sa MRT, sa LRT, sa bus, sa jeep, sa lahat. Tapos sasabihin pa hanggang 500 pesos lang ang Noche Buena mo. Ano? So yan, pang-iinsulto yan. Sa dami ng ninakaw nila, trilyong piso, 100 bilyong piso, 100 bilyong pisong insertion, 25 billion pesos inihatid mismo ng kanilang appropriations chairman na si Saldico, kanyang direktang pahayag at testimonya. Tapos tayo, kayo, 500 pesos lang ang ating Noche Buena. Kanya po, importante na yung mga, kung gaano po tayo maliitin eh, ganyan lang po ang tingin nila sa atin eh. Kaya wag ho kayong papayag. Imagine ninyo, ito, kalalabas lang din ho nito nung 3 weeks ago. Pang-ilan ng Pilipinas dito? After Myanmar at Cambodia, Pilipinas na po ang pinaka-corrupt na bansa sa Southeast Asia ngayong 2025. Pinaka-corrupt na bansa sa Southeast Asia ngayong 2025. Nakakahiya sapagkat next year may ASEAN Summit na gagawin sa ating bansa. Anong ipapakita natin? Issue ng korupsyon ang kinaharap ng kasalukuyang administrasyon. At meron nga naging report, after Myanmar and Cambodia, yung Myanmar po meron pong internal strife dyan, may civil war dyan . Pangatlo po ang Pilipinas sa most corrupt country in Southeast Asia in 2025. Ano? So dapat tayong mamulat dito. Bago po tayo magpalaot pa, si Pauline Cadaos, kung ang isang kongresista ay naparusahan for freedom of speech, paano na kaming maliliit na tao? Ito rin po ang naging buod ng pahayag ni Vice President Inday Sara Duterte. Pero malinaw din ang sinabi ni Vice President Inday Sara Duterte na hindi tayo yuyuko. Hindi tayo yuyuko. Meron pong discourse si dating Supreme Court Justice Noel T. Ham. Maganda po yung kanya eh. Salamat kay Congressman Sid Ungab, pinadala sa akin ito. Ang kanya pong kinumpare yung lese majesty or lese majesty. Ang ibig pong sabihin noon, tila pag nababatikos ang mga opisyal ng ating pamahalaan, ang trato tila nila sa kanilang sarili ay miyembro ng royal family, ng monarchy. Para pong sa United Kingdom, para pong sa Thailand, specifically Thailand, ang ginamit na ehemplo ni dating Supreme Court Associate Justice Noel T. Ham. Na pagka na insulto o na naging subject ng criticism, kakasuhan ka ng kung ano-ano. Kagaya po nung ginawa kay Congressman Kiko Barsaga at sa marami pang ibang kinasuhan ng inciting to sedition. Di ba? Inciting to sedition. Ito po yung kanilang opensa sa lahat ng mga ginagawa lamang kung ano yung kanilang karapatan sa ilalim ng ating saligang batas, yung freedom of speech and freedom of expression. Huwag po tayong yuyuko, huwag po tayong papatakot. Ito lang ang katangi-tanging administrasyon na parang pag naihipan mo yung kanilang balat, hapding-hapdi na. Pag nahanginan po, whether ng electric fan, ng aircon o ng natural na hangin,
ramdam nila yung hapdi sa kanilang balat. Bakit? Guilty ho kasi. Guilty sa massive corruption at guilty sa looting of public funds. Yan po ang katotohanan. Kaya yung kay Kiko po, laban lang, Congressman Kiko Barsaga, and yes, I will be meeting you soon hopefully, at kung ano man ang may tutulong ko. Ano? Basahin lang po natin ito pang mga ibang sumama sa atin ngayong hapon. Maraming salamat sa halos 4,000 live viewers po natin. Maraming salamat. Hindi pa natin nakikita yung sa ibang platforms. Si Chari GL, gastos lang yung ICI. Gastos lang, budol pa. Si Jamal Pondavilla from Jeddah, Brazil family watching from Riyadh, kay John Ray Gabiazo ng Taiwan, Pitch Florendo ng California, laban lang good people, you have to be with us in this fight. Si Tony Delfonso ng Legazpi Albay, kamusta po kayo mga taga-Albay? Si Jero underscore Strix, noon pa lang naniniwala na ako sa iyo, attorney. Marami pong salamat. And speaking of, yung mga revelation po, marami yung nag-message sa akin, pasensya na ho kayo magtatapos ho kasi yung taon at marami pong mga trabaho na naghahabol din na gusto nila bago po mag-Christmas break at bago matapos yung taon, yung mga concerns po nila, yung mga kliyente ay matapos din. So naghahabol din po tayo. Yung mga revelation po ni Saldico, nandito po lahat yan. Sana magandang pamasko rin po ito. Ipopromote ko lang yung aking libro, yung Kingmaker. Available po ito sa lahat ng fully booked branches nationwide dito sa Pilipinas. Sa Amazon, meron po tayo. Paki-check po nyo yung description box dito sa aking YouTube channel. Nandyan po yan. Sa Lazada, meron po tayo. Ang forward po nito, ang sumulat po nito ay ang ating pinakamamahal na si Tatay Digong. Siya po ang sumulat ng forward. So sana magandang regalo po ito. Bakit? Lahat po ng ibinunyag, ng marami nang lumabas. Pati si Saldico, nandito po yun eh. Andito po yung aming linabanan, yung sugar importation na illegal. Ang twist nila, ibinibintang sa akin, ako po lahat na nagpahuli noon, nandito po sa libro yun. Andito po lahat sa libro yun, pinahuli natin, talagang toneto-neladang bigas yung nahuli natin doon eh. Nung pinatawag na natin yung Customs Commissioner at that time, tahimik naman na ho siya, huwag na natin siyang pangalanan. Nung atin pong tinawag yung Customs Commissioner at that time, tama po yung revelasyon ni Saldico. Ang dumating po doon ay yung kapatid, yung bayaw, yung Martin Araneta. At yun ang nagpapaliwanag na hindi raw po pwede yung Customs Commissioner dahil nagkaroon ng COVID. Mantakin niyo yun. O ito po yan, yung mga tunetulinadang asukal na atin pong pinarid. At ito po ay pinagtibay. May column na ho. Ito, nagsusulat pa ng tama itong ating kaibigan nun eh. Nagsusulat pa ng tama. Ibinisto niya ang kanyang Montulfo, dinawit utol ni FL Lisa sa sibuyas smuggling. Tama po lahat ng sinabi ni Saldico. Nandito po lahat yan. Marami pa pong iba. Pati yung mga listahan ng mga appointees na akin pong hinarang at yung karamihan po dyan ay wala na rin. Tinanggal na, pinalitan na, dahil nga po kaya kung ayaw silang makapwesto sa hinihingi lang pwesto, mga kurap po kasi iyon eh. And then again, tama po talaga eh. Panahon lamang ang tunay na magsasabi ng katotohanan. Nangyayari po eh. Nangyayari po. So, sana kung may sukli pa yung 500 pesos sa pang Noche Buena ninyo, hindi po kakasya eh. Pero pag-ipunan po nyo, magandang libro po ito, magandang regalo, pati po sa mga anak ninyo, pati po sa history, magiging bahagi po iyan. Si Rosalita _Manintin, dito po sa Singapore, laman ng balita ang nangyayari dyan sa Pilipinas. Singapore po ito na kurap, nakakahiya na po. Yun nga krisis din po yan para sa ating mga Pilipino at sa ating bansa, sa ating imahe. Paano tayo magpre-preside bilang chairman ng ASEAN next year summit? Kung tayo talagang lugmok sa issue ng corruption, dinagdagan pa nung testimonya ng drug addiction. Imaginin mo, kaharap mo yung mga leaders. Ano iisipin mo ngayon? Kung ano iniisip sa'yo nung kapwa mo leader? Hindi ba yung Pangulo ng South Korea binawi yung pautang sa atin na 28.8 billion pesos? Bakit? Sabi niya massive corruption and looting of public funds. Malinaw po sa kanya yun. Kay Alberto Balsam, huwag maging bulag pipibingi sa magnanakaw. Ito nga rin ito naman sa ating mga, hindi naman po lahat ng ating nakasubaybay rito ay miyembro ng simbahang Katoliko o Katoliko. Sabi ni Alberto Balsam, huwag maging bulag pipibingi sa magnanakaw. Tama. Kaya po nag-backfire yung trillion peso rally nila nung linggo. Iyon po sila mga bulag, mga pipi, mga bingi, pinaka pa, manhid sa magnanakaw. Sumisigaw na galit kami sa korupsyon. Sinong nagnakaw? Sinong korap?
Ikulong ang magnanakaw. Sino ikukulong natin? Hangin. Double standard kasi. Hindi naman lahat. Meron lang mga misguided na opisyal ng simbahang Katoliko. And I speak as a Catholic. Karapatan ko rin naman yun, nakikita ko eh. Pero higit na mas marami, yung conservative, timid at tahimik lang na mga miyembro ng simbahang Katoliko, pati mga pari at obispo. Alam nila yung nangyayari. Tahimik lamang sila. Ang maiingay yung misguided. Liniligaw po yung mga miyembro ng simbahang Katoliko. At ngayon magpapasko, sana mag-isip-isip din sila. Hindi lamang yung mga katulad ni Secretary Rogelio Babe Singson, pati yung mga misguided na leader ng simbahang Katoliko. Para po ito sa susunod na henerasyon. Wala pong bisa yung inyong mga suot na pangpari eh. Hindi po porke nakasuot kayo nung naging banal. Yung rally nung linggo ninyo, yung trillion peso lies rally ninyo, yung trillion peso march, trillion peso lies, panay kasinungalingan eh. Ang may issue ng korupsyon, alam naman nating lahat. Pero kayo, walang mapangalanan. Kulang pa ba? Kulang pa ba? Ang alin? Kulang pa ba yung nakikita ninyo? Kung kayo nabigyan o nakatanggap, kulang pa ba? Tapos pag may sakuna, ulitin ko ito kasi alam naman ninyong lahat ito eh. Pag may sakuna, may sunog sa ating komunidad, may baha, may lindol, may bagyo, hihingi ng tulong sa kanyang mga parokyano. Walang masama doon. Pero, paglaban naman ng korupsyon, lumabang ka naman ng tama. Lumabang ka naman ng patas. Huwag mo namang lukuhin yung mga miyembro ng simbahang Katoliko. Trilyong piso ninanakaw eh. Alam mo nang maraming ninanakaw eh. Tapos pag may baha, may lindol, may sunog, may bagyo, may sakuna, tatakbo ka sa parokyano mo, hihingi ka, mag-fundraising ka. Pag panahon na ating tugisin yung mga nagnanakaw, tahimik kayo. Kaya naman kayo, dapat kasali kayo doon eh. Sa napaka halagang pahayag na yan. Mahiya naman kayo, dapat kasali kayo ron. Dahil hindi po, kawawa po eh. Kawawa po yung susunod na henerasyon. Si Erin Marcelin, nag-resign si Singson, baka di kinaya ang cover-up. Malamang. Kaya kasi nga po yung ICI, yung intention marahil ni Secretary Babe Singson, talagang tumulong eh. Nakita niya siguro, talaga, at naintindihan niya ang palakad sa DPWH. And speaking of DPWH, si Congressman Lian Leviste, sinabi niya, kargado pa rin ang DPWH. Ngayon, sa kasalukuyan, yung kanilang hinahandang budget for 2026, may karga yan na 475 billion pesos na insertion. So dapat mahiya ka naman yung mga nandyan sa DPWH na kasalukuyang opisyal. Ito na nga yung galit ng tao eh. Kakargahan niyo, papayag pa kayo na meron pa ring insertion na 475 billion. Ito yung naging pagbubunyag naman, isa pa ring bata, hindi ko alam kung Gen Z rin ito, si Congressman Lian Leviste. So dumadami ho yung mga batang kongresista na hindi kaya nung ganyang, yung maagang nawala yung kredibilidad. Di ba? Si Sarah Jane Regodon from Hong Kong, Danilo de Guzman, Tagum City, Kathleen, Kim Lindy ng Korea, Ina_Morata. Ano na nangyayari sa bansa, kailangan po tayong lumaban. Huwag po tayong yuyuko. Huwag po tayong susuko. Yan din ho, yung naging magandang reaction ni Ginoong Rob Rances. Pag tayo daw po ay yumuko ngayon sa ating panahon, sa ating henerasyon, yuyuko din yung mga anak natin, yung mga apo ninyo, sa mga darating pang katulad ng napakasahol na administrasyong ito. Huwag tayong yumuko. Hindi tayo nakikipag-away. Hindi tayo basag ulo. We are just asserting all our rights guaranteed and written under our Constitution. At yan ay hindi dapat ipagkait. Ano? Nangako po ako sa inyo na 1 oras lang tayo, pero bago tayo mag-iwa-hiwalay, pinag-uusapan natin yung panggigipit. Liting ko. Alam ko ang nasa puso ng mga taong ito. Ang binabanggit ko, kayo. Itong mararangal na taong ito. Kahit ano pang iutos sa inyong pilipit, sundin lang ninyo yung lawful orders, yung naayon sa saligang batas. Ang dami ninyo nung linggo. Maraming salamat. Napanatili ninyo ang kapayapaan nung mga lumabas at malaya at payapang nagpahayag ng kanilang saloobin bilang Pilipino. Bilang Pilipino. Maliban lamang yung pulis dyan sa may luneta, malamang kinastigo yan ni Yorme. Yung ayaw pababa yung tambol. Matapang mo yung babae, mabuhay ka, hindi ko kilala yun. Hindi ko rin alam kung anong grupo niya.
Sinabi niya doon sa pulis, tinanong niya bakit hindi ka ba nabibiktima ng pagnanakaw ng gobyerno? Bakit pinoprotektahan mo yung magnanakaw? Bakit mo hinuhuli itong aming tambol? So ulitin ko, lawful orders lang, mga sirs, mga ma'am. Huwag niyong protektahan itong mga nagnanakaw ng ating buwis. Tingnan ninyo ang inyong mga sarili. Pag tinanggal na ninyo ang inyong uniforme, walang ranggo, walang posisyon, walang katungkulan. Pilipino ho kayo. Pilipino kayo. Huwag kayong susunod sa mga maling kautusan. Huwag ninyong sasaktan ang mga Pilipinong nagpapahayag lamang ng kanilang saloobin na may garantiya nakaukit, nakasulat sa ating saligang batas. Muli ho, maraming salamat sa inyong pagpapahintulot sa akin. Hopefully bukas makapag-live po tayo. Sino ito? At Thurs_Raga. Meron din po ba book sa Italy? Yes, meron po. At lahat po ng orders doon ay care of Maisog, Switzerland. Yung sa Europe po. Say kay Chris TVPH. Dito sa Dubai, ultimo taxi driver na ibang lahi, alam gaano katalamak ang korupsyon sa ating bansa. Kanya nga po nakakalungkot. We are doing this for our young children, for our young people, for the young Filipinos at yung darating pang henerasyon. Magtulong-tulong po tayo. Ulitin ko po. Ako personal kumakatok sa inyo, yung mga nagbubuwis ng buhay. Pagpapasko ho, imagine ninyo, pag dumating na kayo sa punto, naretirado na kayo o mag-early retirement kayo, wala ng uniforme, wala ng ranggo, wala ng katungkulan. Kagaya nyo na lang po kami, mga Pilipino rin. Kaya sundin lang po ninyo kung ano yung nasa saligang batas, sundin lamang ninyo yung lawful orders. Huwag po kayong susunod para lamang maprotektahan itong mga nagnanakaw at nabubuhay sa buwis ng mga Pilipino. Nagbabayad din po kayo ng buwis. Kaya hindi ko po tinatago ito. Kung sino man ho ang lumikha nito, maraming salamat. So maraming salamat sa inyo pong pagpapahintulot sa akin na samahan po kayo ngayong araw. At sana patuloy kayong sa Facebook, patuloy kayong mag-like, mag-comment, mag-react, mag-share. Mahalaga po yung pag-share at mag-follow. Sa YouTube po, patuloy kayong mag-like, mag-share, mag-subscribe, mag-react upang mabasa ko po yung inyong komento. At kailangan ko rin pong makakuha yung mga binabasa po natin. Mahalaga po yung impormasyong ibinibigay ninyo at natututo po ako sa inyo with all humility. Yung sa TikTok, patuloy po kayo mag-like at mag-follow. Maraming salamat po. Luzon, Visayas at Mindanao, magandang gabi. Yung ating mga kababayang OFW, laban lang. Maging matatag kayo, mag-iingat kayo kung nasa man po kayo, magandang araw. At yung mga habol sa ating replay, maraming salamat sa inyong pagpapahintulot sa akin sa ating programang Tinig Maisog. Ating layunin, iangat ang antas ng pampublikong diskurso, elevate the level of public discourse, and hopefully may mapulot din po kayo na insights o kalaman sa ating pinag-uusapan pag tayo po ay nagkakaharap at makabuo po kayo ng inyong independent, ng inyong principled, at ng inyong tamang paninindigan bilang ating munting ambag sa nation building. Ako po muli, ang inyong kaibigan, Attorney Vic Rodriguez, Pilipino, abogado, Maisog, Save the Philippines. At yan nga mga kadipunggol, yung mga ilang naging pahayag talagang nakatampok dito nga. Kaya Attorney Vic, na kung saan patuloy yung mga umunoy hakbang at talagang pagtugon sa umunoy mga issue sa ating bansa, lalong-lalo na patungkol sa flood control. At patuloy nga na talagang dapat mapagbayaran ng mga umunoy mga sangkot dito sa mga flood control scandal na to, o yung pag-URAC o talagang pambababoy nga sa ating gobyerno o talagang mga pambababoy at talagang hindi magandang ginawa nga sa kaban ng bayan o yung ating bansa nga talagang ninakawan itong mga ulupong o talagang mga kawatan ng gobyerno na kung saan patuloy dito nilalahad lamang yung mga nagiging hakbang at talagang mga ginagawa nilang kabuktutan sa ating bansa na dapat mapanagot at dapat lamang na ito'y pagdusahan ng mga sangkot dito at talagang hinahanap pa rin lalo ng taong bayan yung hustisya para sa ating bansa o sa mga ginawang mga kalapastanganan dito nga. At yung iba pang mga patungkol mga pahayag at
At yung iba pang mga patungkol na mga naging pagpapahayag pa no, ni Atty. Vic, no, kayo na lang bahalang magkomento. Paano na naisip ay komento patungkol dyan. At yun muli, syempre nagpapasalamat tayo sa patuloy niyo pagsubaybay at patuloy niyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre nagpapasalamat tayo dito sa Pinas News Insider. At yo, Kadipunggol, hanggang sa muli nating pagkikita.